Hello mga ka-promise, magandang buhay! Ngayon ay matutunghayan ninyo ang ikalawang bahagi ng ating kwento. Ngunit bago muna tayo dumako rito, ay pakilike ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button, gayon din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Button that shirt, Emanuelito. I'm mean now. Pinigilan na lamang ni Emma ng sarili upang hindi masagot ang kanyang ama. Hanggang ngayon ay ibig nitong makontrol ang kanyang pananamit. Bata pa lamang siya ay ginagawa na nito sa kanya ang ganoon na sobrang ikinainis niya. It was bad enough that he had lost his mother at the age of 3. It was even worse that his father was trying to be both mom and dad when he could barely be a dad. Naunawaan niya yun sapagkat alam niyang kailangan nitong asikasuhin ang kanilang negosyo. Naunawaan din niya na ibig nitong maging isang mabuting ama, kaya ganoon na lamang ang madalas sa pangaral nito sa kanya. He also knew that his father thought he had been a very bad father because of what he had turned out, which hurt him. Wala siyang nakikitang masama sa ginagawa niya. Nagkataon lang na may pagka-old-fashioned kung mag-isip ang kanyang ama. Ito ang tipo na kailangan maging isang gentleman sa bawat pagkakataon. It was the reason why he wanted him to marry the girl from that sex video. Okay. So it was his fault why he now had a sex video, but he did not know that it would spread like that. Bukod doon, ang tanging pagkakakinanlan lang sa kanya ay ang tattoo sa gilid ng kanyang hita. Nagkataong ilang taon nang naging paksa na kanyang ama sa mga sermon nito. Ngunit ibang kwento na iyon. The sex video was not something that he wanted to have. He did not ask the lady to be filmed. It was the other way around. Nang sabihin sa kanya ng babae na ibig nitong magkaroon ng isang souvenir sa kanya, ay hindi siya nakatangi rito. Bagamat nag-aalangan siya nung una, kasabay ng kuryosidad at interes na aminado siyang matagal na ring nasa isip niya. He guessed it was human nature to film something taboo. Nang sabihin sa kanya ng babae na ang video ay hindi siyempre makakalabas sa iba, ay umuo na lang siya rito. They had sex and she filmed it. After a year and a half, the video went viral. Nakilala siya ng mga babaeng nakanig niya mula nung magkaroon siya ng tattoo. Nakuhanan ang kanyang mukha ngunit madilim at split second lang iyon, kaya kahit may nakapanood niyon at nakasalubong siya sa kahit saan ay hindi siya makikilala. Only those people who had seen his nakedness were aware that it was him on the video. At natural na ang kanyang ama na nakita na siyang naka-swimming trunks at nakita ng kanyang tattoo sa katawan ay nakilala siya. You thought I would never hear about this, ha? Iyon ang bunga dito sa kanya noong habang hawak ang isang DVD. I was not even aware until someone anonymously sent me this video. This is a smart video and you are the star. Pakasalan mo ang kawawang babae ito o talagang mawawalan ka ng mana. Of course, his reaction was shock. How could he possibly marry someone without a brain? Isa pa mahigit isang taon na silang hiwalay ng babaeng iyon at hindi niya alam ang kwento kung paano nawala sa posisyon niya ang video. Hindi naman siya nito kinontak at dahil wala namang dahilan para pagalitan niya ito. Sapagkat ilang mga ex niya ang napanood iyon, ang biglang nagyayang makipagkita sa kanya kaya naging pabor sa kanya ang paglabas niyon. Hindi na siya nag-abalang kontakin pa ito. Restless siya sa loob ng ilang linggo, ngunit nang malaman niyang may asawa ng babaeng kasama niya sa video, ay nakahinga siya ng maluwag. Sabi nito ay hindi raw alam ng asawa nito ang nasa video. Hindi rin kasi nakita roon ang mukha nito. Ang sabi nito ay iniwan daw nito ang video sa apartment nito. Marahil daw ay ang kawaksi nito ang nakakita niyon at nagpakalat-kalat na iyon. She said she would appreciate it if kept quiet about it. Siyempre ganoon ang kanyang ginawa. Sinabi niya sa kanyang ama ang lahat at wala na itong nagawa. Matagal ng kontra ang kanyang ama sa lahat ng gusto niya. Sa katunayan, ang maganda sanang buhay niya sa Europa ay kinailangan niyang iwan ng dahil dito. He went to Spain at first to find his roots. Ang kanyang ina ay purong Kastila. Dito niya nakuha kanyang hitsura. A lot of people said he was damn good looking and quite frankly, he couldn't agree more.
Nang pumanaw ang kanyang ina ay hindi na siya nakadalaw sa Spain, bagamat may komunikasyon siya sa kanyang lola roon. Nung makapagtapos siya ng kolehiyo ay 1 taon pa siyang naging tambay at saka siya nagpasyang tumungo sa Espanya. Labis siyang nag-enjoy roon. Doon na siya nag-MBA para lang hindi masabi ng kanyang ama na nagsasayang lang siya ng panahon doon dahil wala roon ang kanilang negosyo. Ang totoo ay hindi ito kampante na maging malapit ang kanyang kalooban sa kanyang lola. Alam niyang kailanman ay hindi ito naging malapit sa lola niya sapagkat nung una ay ayaw ng kanyang lola na ito ang mapangasawa ng kanyang ina. Unang-una, wala sa pamilya ng kanyang ina ang nag-asawa ng Asyano. Ikalawa, hindi gusto ng mga ito ang pisikal na anyo ng kanyang ama. Hindi yun sinabi sa kanya ng kanyang ama. Nalaman lang niya yun mula sa diary ng kanyang mama. Noong una ay parang lumayo rin ang loob sa lola niya nang malaman niya ang bagay na yon sapagkat kahit madalas siyang naiinis sa kanyang ama ay batid niyang malinis ang kalooban nito at mabuting taong ito. Hindi nararapat dito ang pagturing na ipinagkaloob dito ng kanyang lola. Yes, his father was not good looking, to put it mildly, but he was not a terrible person. Isang matinding diskriminasyon ang naranasan ng kanyang ama. Animoy nagbalik sa panahon ng mga Kastila kung saan ito isa lamang Indio o mas malala pa sapagkat ang mga Indio ay may mga dugo pa ring Kastila. Noong nakapagtapos siya, nagdesisyon siyang kailalanin pa ng husto ang pamilya ng kanyang ina kaya nagtungo siya sa Espanya. Pinapadalhan naman talaga siya ng mga regalo at cards ng lola niya kahit hindi pa ito natutuwa sa kanyang ama. Nang makilala niya ang matanday natuklasan niyang mabait naman ito. Hindi naman ito direktang sinasabi na tanggap nito ang kanyang ama kaya lamang ay talagang ma-pride ito at ayaw magpakumbaba sa kanyang ama. Ayaw magpakumbaba sa kanyang ama. Ang parati itong sinasabi sa kanya ay welcome naman daw sa Espanya ang kanyang ama. Kaya lamang ay ang ama niya ang ayaw bumisita doon. While taking his MBA, he met a few people there. People who were into the same music as he was. House, electronica, trance. Doon nagsimula pagsama-sama niya sa mga shows sa mga DJs doon hanggang sa pinag-aralan na rin niya kung paano ang maging isang mahusay na DJ. Natural siyang mabilis matuto. Hindi nagtagal ay kailangan niya mamili kung alin ang mas prioridad niya, kung ang pagbabalik sa Pilipinas o ang bagong karir niya sa Espanya na pagiging DJ. He chose the latter career. It was an awesome decade in his life. Sa isang dekada na iyon ay napakarami niyang naging accomplishments. Kabilang na ang pagre-record niya ng ilang singles kasama mga sikat na artista. Hanggang ngayon ay namatunog pa rin ang pangalang DJ EM. Ang kanyang stage name is Glory Days ended with a wish from his father, and that was to come back home. Well, some people might argue that his glory days ended when he met the woman he fell in love with, Mitz. Iyon ang screen name nito. To him, she would always and forever be love. She was like a small ball of fire that just made him day and made him feel great. Made him feel like soaring. He guessed love indeed made people fly. But his love for her was also the one that clipped his wings, so to speak. Hindi niya nagawang makita ang kinabukasan nito sa larangan ng musika at showbiz. First of all, the woman was pure Filipina. Ang trabaho nito nung una dumating sa Spain ay isang nursing aide. Sa kalaunan ay naging isang dancer sa sikat na Ibiza Dance Club. Hindi yun katulad ng mga nightclub sa Pilipinas kung saan iba ang konotasyon sa mga dancers. Sadyang mayroong mga dancers sa club bilang mga disenyo. In the particular club that Mitz worked for, the dancers were enclosed in huge individual glass balloons. They were dressed flamboyantly, like Lady Gaga. Nang minsang magtanghal bilang DJ sa dance club na iyon ay nagkakilala sila. Ang sabi nito ay naghihintay lang daw ito ng break. Ang totoo, gusto nito maging isang singer. She said it was her lifelong dream. Siyempre, tumatak ito yun sa isip niya. Ilang buwan pa lamang silang magnobyo ay kaagad niyang ginustong matupad ang pangarap nito sapagkat alam niya kung paano magkaroon ng pangarap at kung ano ang pakiramdam kapag natupad na ang mga iyon. He wanted everything for her. Kahit may ilan siyang kaibigan na nagpayo sa kanya na pag-aralan muna ang mga hakbang na iyon ay naging desidido pa rin siya. Ito ang unang talent sa kanyang sariling record label. Kay tagal niyang pinangarap at pinilano ang record label na iyon.
Naisip niya na marahil sadyang ipinadala sa kanya ng may kapal si Mitz. Ngunit wala pa sa 1/16 ng kanyang pinilano para sa kanyang nobya ang nangyari dito. He spent millions of dollars trying to promote her, but for some reason, she wouldn't get as popular as he was without even trying. Hindi niya maunawaan iyon nun. Pilit niyang iniisip na marahil ay hindi lamang niya na ipackage ng gusto si Mitz. Naisip niya na hindi siya dapat magtiwala sa kanyang sarili pagdating sa packaging sa isang talent, kahit pa nga sa pakiwarin niya ay mahusay siya roon sapagkat marami na siyang natulungan sa larangang iyon. Ang sabi ni Mitz ay kailangan daw nilang mag-hire ng isang professional para sa packaging nito, para pa nga siyang napahiya rito. Baka iniisip nitong tinitipid niya ito. He immediately hired her publicist. Kumuha siya ng mas mahusay na publicist para dito. Determinado siyang pasikatin, naniniwala siya sa talent nito. Ang naging problema lang niya rito ay tila masyado itong naging insecure sa itsura nito. Ibig daw nitong higit na maging maganda pa. Sa lahat na naging pagbabago nito sa pisikal na anyo ay sinuportahan niya ito. Naisip kasi niyang higit sa pisikal ay makakatulong iyon para maboost ang kumpiyansa nito sa sarili. Isa pa, tuwing sasabihin niya ritong ito ang pinakamaganda sa kanyang paningin, kahit hindi ito magparetoke, ay nagagalit ito sa kanya at sinasabing hindi iyon ang nakikita nito sa salamin. Of course, they got the best cosmetic surgeons to do all the work she needed to improve her looks. Sa totoo lang, hindi niya gaanong nagustuhan ang mga ipinagawa nito katulad ng pagpapalaki ng dibdib, pag-iiba na itsura ng ilong, mga labi at mga pisngi nito. Ngunit dahil iyon ang gusto nito ay ibinigay niya iyon dito. Isang team silang nasa likod ni Mitz. Sa kanilang meeting ay napagkasundoan nilang maganda kung makikipag-collaborate si Mitz bilang pagsisimula nito muli at kalaunan ay magkaroon ng isang album na mayroong collaboration kasama mga tatlong sikat na mga artist at grupo. Again, millions of dollars were spent. Wala siyang pakialam kahit na ang lahat ng perang iyon ay mula lamang sa kanya sapagkat walang ibig na mag-invest kay Mitz. It hurts him that a lot of his so-called friends did not see what a great performer she was. Hindi niya manawaan iyon at halos hindi niya matanggap na ang mga taong inakala niyang mayroong katulad niyang taste ay ayaw siyang tulungan pagdating kay Mitz. Parati niyang sinasabi noon sa kanyang sarili na isang malaking pagsubok iyon para kay Mitz at sa kanya. Kapag nagtagumpay na sila ay makikilala ng mga ito, tama siya sa kanyang naging desisyon. Hindi lang naman kay Mitz nangyari iyon. Sa katunayan sa larangan ng show business, particular sa music industry, ay maraming mga talento ang tinanggihan noong nagsisimula pa lamang ang mga ito. Ngunit ang sumikat na ay halos ay halika ng puwit ng mga itong mga dating tumanggi sa mga ito, iyon ang iniisip niya mangyayari kay Mitz. Dumating ang puntong nagtampo na ito sa kanya sapagkat ang sabi nito ay hindi raw siya humingi ng tulong sa iba para dito. Ang hindi nito alam ay humingi siya ng tulong, kaya lamang ay may bayad lang ang nakuha niyang tulong. Iyong mga magkukolaborate na kasama nito ng artist at pahirapan pang makuha ang mga iyon. Hindi basta-basta ang collaboration sa mga ito sapagkat international ang mga ito. Mitz collaboration were semi-hits. Napunta naman iyon sa top 50, kaya lamang ay nawala rin kaagad kahit ano pa ang gawin niyang panunuyo sa mga sikat na radio jocks, video jocks at mga kaibigan niyang maaaring makatulong. Saglit lang ang napag-usapang iyon at nawala rin kaagad ang mga awitin. Anong hirap para sa kanya na tanggapin ang mga reviews kay Mitz na iniiyakan lahat nito. Most of the reviews said that Mitz was without talent, riding on the shoulders of a great producer and music god, who was him. Mitz became as immature as possible when she told him that she wanted to be by herself to prove to people that she could be known on her own. Natural na sinuyo niya ito ngunit nagalit ito sa kanya. Inakusahan siyang sinabi niya sa ibang tao na wala itong talent at ang mga ganoong katulad na bagay. Muli nitong sinabi sa kanya na hindi totoo ang pagtulong niya rito sapagkat wala siyang ibang nakuha magkukolaborate dito. Ang pinakamasakit nitong akusasyon sa kanya ay tinipid daw niya ito sapagkat ang idolo nitong R&B artist na sikat sa buong mundo ay hindi niya nakuha para rito dahil lang mahal ang singil ng babae. Hindi lang nito alam na kulang na lamang ay hagkan niya ang paa ng manager ng artist na yon. Ngunit sadyang ayaw nitong pumayag kung si Mitz ang makakasama ng talent nito para sa isang collaboration.
Of course, he didn't tell Mitch the real reasons. Masasaktan lang ito ng labis. He had lost almost everything he had worked hard for as a DJ at the time, and Mitch broke up with him. Ayaw niya itong isuko, ngunit ito na ang nagtaboy sa kanya. Naisip niyang kailangan din ito ng kaunting oras para makapag-isip, kaya nagpasya siyang umuwi ng Pilipinas at pagbigyan ang hiling ng kanyang ama na tumulong sa negosyo. Kahit ibig pa rin niyang mag-DJ ay umuwi siya sa bansa. Isa pa ding dahilan kaya ayaw muna niyang bumalik sa mundo ng musika ay dahil pakiramdam niya ay ibinitin siya sa ere ng mga kaibigan niya roon. After all that he had done, and even after all the money he spent kissing their asses by giving them gifts, they really did not help him out. Ilang artist ba ang sumikat ng halos walang talent habang si Mitch ay meron naman, ngunit higit na naging maswerte ang mga walang talentong iyon. So he went back to the Philippines. Isang buwan pa lamang siya sa bansa ay parang mababaliw na siya sa pangungulila kay Mitch. Ang inaasahan niyang pagsunod dito sa kanya sa bansa ay hindi nangyari. Bago siya umalis ay nabanggit niya rito baka ibig nito magsimula sa Pilipinas at mas madali nilang mapepenetrate ang merkado sa bansa. Ngunit tila hindi ito naganyak sa kanyang sinabi. Hanggang sa magpasya siyang balikan ito para lamang labis na manghina na malamang mayroon na itong ibang nobyo. She was then with another producer. Ang sabi nito ay nawala na raw ang pagmamahal nito sa kanya sapagkat hindi siya naging isang mabuting nobyo rito at hindi rin naging mahusay na manager nito. It broke his heart but he left. May pride siya kahit ibig niyang makausap ito, nabigyan siya pa ng pagkakataon ay hindi niya ginawa. That was 4 years ago now. Ang tanging bakas na lamang na dati siyang DJ at musikero ay ang mga awards niya sa bahay at isang basement na puno ng mga gamit niya. Ang sound system sa kanyang basement ay maaaring pag-recordan ng professional quality album. It was soundproof. It was his fortress of solitude. He was able to record a few songs there. Hanggang ngayon ay galit ang kanyang ama sa pagtalikod niyang dumano rito sa loob ng isang dekada upang maging isang DJ. Ang sabi at katwiran nito noon pa, ang trabaho raw na iyon ay para lamang sa mga tamad. He said he was made to rule that empire. Pinagbigyan na lamang niya ito kahit pa nga ngayon siya pa parang nagre-rebelde sa kabila ng edad niya. It was not really being a rebel. He guessed he was just so very dumb frustrated with his life. Ibig niya maging DJ uli na ayaw niya. Ibig niya magtayo ng sariling venture na ayaw niya. He wanted a louder life. At the same time, he wanted to keep things peaceful. Ibig niya makipagbalikan kay Mitch. Ngunit kasabay niyon ay masaya siya sa mga kasual na relasyon sapagkat walang malalim na kahulugan ng mga iyon. He could come and go as he pleased. Yun nga lang, madalas pa rin siyang mangulila sa babaeng minamahal pa rin niya ng labis hanggang ngayon. He often wondered if Mitch was happy. Hindi niya tinatanong sa isip niya kung nasaan na ito sapagkat isang type lang niya sa Google na pangalang James St. James ay malalaman na kaagad niya kung nasaan ang babae. Si James ang bagong nobyo nito. Parating mga kakilala ang nakakarelasyon nito. Mula na magkahiwalay sila ay nakatatlong nobyo na ito. Sa katunayan ay mas sumikat pa ito na magkanobyo ng mga infamous na tao. Ang James na iyon ay kilalang basketball player ng NBA. You're always acting like a thug. Anang ng kanyang ama, sabay ismin, Dad, please. I'm only telling the truth. What did I button up for anyway? The quarterly meeting. Tumango siya. Bagamat hindi interesado, he was very miserable. A quiet misery that he did not know the origin of exactly. Dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento na pinagmagatang A Billionaire's Agreement. Marami pong salamat. God bless everyone.